Nang maywan ang mag-asawa sa lugar, napansin ni Isabel ang mga batang naglalaro sa palaro ng panghuhuli ng isda. Habang ginagawa pa niya ito, lumapit sa kanya si Leon at tinanong siya kung gusto rin ba niyang subukan iyon. Namula naman si Isabel sa sinabi niya at pagkatapos ay sinabi na para lamang sa mga bata ang larong iyon kaya hindi siya interesado. Ngunit napansin ni Leon na gusto talagang subukan ng kanyang asawa ang palarong iyon, kaya hinawakan niya ang kamay nito at hinayla siya patungo doon. Habang papunta sila, sinabi ni Leon na samahan niya siya na maglaro doon. Namula naman si Isabel sa pagiging sweet ng kanyang asawa at wala nang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Kasunod nito, sinimulan ni Isabel ang panghuhuli ng mga isda at habang iniisip pa niya kung paano iyon gagawin, sinabi sa kanya ni Leon na asintahing mabuti ang kanyang target bago niya ito salukin. Ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, nahulog naman ang isda na kanyang nahuli at nagtalsikan pa nga ang tubig sa kanyang mukha, na nagpapainit sa kanyang ulo. Nang mapansin ito ni Leon, sinabi niya na hindi niya kailangang magmadali at sa halip ay kailangan niyang maging matyaga upang magtagumpay sa larong ito. Kasunod nito, tinulungan siya ni Leon sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at saka sinabi na tuturuan niya siya kung paano ang tamang paghuli sa mga isdang ito. Sa tulong ni Leon, madali nilang nahuli ang isa sa mga isda, na labis na ikinatuwa ni Isabel. Habang naglalakad pauwi ang dalawa, makikita pa rin ang masayang ekspresyon ni Isabel dahil sa matagumpay niyang pagkahuli ng isdang iyon. Sinabi naman ni Leon na karaniwang interesado lamang ang kanyang asawa sa pera kaya hindi niya inaasahan na mayroon din palang ganitong side ang kanyang asawa. Nagdahilan naman si Isabel. Sinasabing curious lamang siya sa larong iyon dahil hindi niya ito nasubukan noong siya ay bata pa. Ngunit sa kabila nito, pinunasan lamang ni Leon ang kanyang mukha gamit ang kanyang panyo. Sinasabing nabasa ang kanyang buhok at ang kanyang damit kaya mas mabuting umuwi na sila. Natuwa naman si Isabel sa pagiging maalalahanin ng kanyang asawa at saka sumang-ayon sa suggestion niya. Habang naglalakad pauwi, biglang naalala ni Leon na hindi nga pala niya nakilala kung sino ang kaibigan na binanggit ng kanyang asawa kanina. Naalala din niya na binanggit ng kanyang asawa na nakita niya ito kanina, ngunit hindi niya ito nakita, na nangangahulugang nasa sitwasyon sila na hindi siya pwedeng basta na lamang tumawag sa kung sino-sino. Kaya dahil sa mga naisip niya, sinabi niya sa kanyang asawa na marahil ang kanyang bagong kaibigan ay isang napakamahalagang tao. Dahil sa mga oras na iyon, naisip niya na ang bagong kaibigan ng kanyang asawa ay ang Empress mismo, ngunit sa huli sinabi rin niya na hindi niya tatanungin kung sino at ano ang pagkakakilanlan ng kaibigan nito. Samantala, sa tirahan ng isa sa mga aristokratikong pamilya, ang pamilyang Buwang, makikitang nanginginig at humihingi ng tawad ang isang lalaki sa pinuno ng pamilya. Habang nangyayari ito, tinanong ng family head kung nauunawaan ba nila kung gaano kaimportante ang notebook na iyon sa kanila, dahil kapag napunta iyon sa kamay ng Empress, magiging katapusan na ng kanilang pamilya. Sinabi naman ng kanyang panganay na anak na nauunawaan niya ang bagay na iyon, kaya ipinadala na niya ang kanyang pinakamahusay na tauhan para bawiin iyon. Kasunod nito, binanggit niya na ang tauhang iyon ay ang rank 9 sa mga assassins ng kanilang imperyo, ang Blood Rose na si Luo Feiyan. Samantala, sa bahay ni Leon, kasalukuyang tila magaganap ang isang magandang pangyayari kay Leon. Habang nagkakalapit ang kanilang mga mukha, bigla namang samampa sa kanya si Isabel, na ikinagulat ni Leon. Pagkatapos ay, nagsimulang lumapit ang mukha ni Isabel sa kanya, at habang ginagawa niya ito, pinagpapawisan naman si Leon at iniisip na tila ang kanyang asawa naman ang gumagawa ng first move sa gabing ito. Ngunit, iba sa kanyang inaasahan, kukumprontahin lang pala siya ng kanyang asawa dahil sa sira sa kanyang damit. Sinabi pa nga nito na natatandaan niya na ang damit na iyon ay siya mismo ang nagregalo sa kanya. Nagmamadali namang nagpaliwanag si Leon. Sinasabing aksidente siyang tumama sa pader noong oras ng parada kaya nasira ito. Tinanong siya ni Isabel kung nagsasabi ba siya ng totoo, ngunit ngumiti lamang si Leon bilang sagot. Kaya sinabi ni Isabel na pagbibigyan niya ito sa pagkakataong iyon, ngunit sinabihan din niya siya na mag-ingat sa susunod para hindi na ito mangyari.
Natuwa naman si Leon sa sinabi ng kanyang asawa at naisip na marahil ay maganda ang mood nito dahil namasyal sila sa night market kanina. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, sinabi pa rin ni Isabel na bilang parusa sa nangyari sa kanyang damit, kukunin niya ang allowance niya para sa 2 buwan. Dahil dito, nagulat ng gusto si Leon at iniisip na masyadong malaki naman ata iyon para sa konting sira sa kanyang damit. Kinabukasan, makikitang bumangon na si Leon at nang tingnan niya ang kanyang asawa, nakita niya na mahimbing pa rin itong natutulog kaya naisip niya na marahil ay napagod ito ng gusto kahapon. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang nang-aakit na labi nito, na para bang hinihila siya papalapit dito. Kaya dahil dito, naisip niya na magiging okay lang naman kung palihim siyang magnanakaw ng halik sa kanyang asawa dahil hindi naman niya kasalanan kung masyadong kaakit-akit ang kanyang asawa. Kasunod nito, nagsimula siyang lumapit upang isagawa ang kanyang plano, ngunit sa sandaling gagawin na niya ito, biglang nagising ang kanyang asawa. Sa pagkagulat, nasabi na lamang ni Leon na gusto lamang sana niyang magbigay ng good morning kiss sa kanya, ngunit hindi natuwa si Isabel sa ginawa niya. Kaya, bilang almusal, nakatanggap siya ng isang malutong na sampal. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa isang restaurant. Dito, nakangiting sinabi ni Leon na ang kanyang asawa ay mayroong napakalakas na sampal, at idinagdag pa niya na ang sampal na iyon ay talagang gumising sa kanya ng husto. Nanatili namang hindi sumasagot si Isabel, na tila ba naiinis pa rin sa pagtatangka niyang magnakaw ng halik. Dahil dito, sinabi ni Leon na hindi na niya kailangang maging sobrang sensitive dahil mag-asawa naman sila, at para sa kanya, normal lamang iyon. Sumagot naman si Isabel at sinabing hindi siya nagagalit dahil doon, kundi dahil sa ginagawa niyang palihim na pagnanakaw ng kanyang halik. Dahil sa sinabi ni Isabel, napatayo si Leon at sinabi na naiintindihan niya ito at hindi na siya tatangkaing magnakaw pa ng halik. Sa halip, gagawin na niya ito ng harapan. Kasunod nito, bigla siyang lumapit kay Isabel at sinabi na itutuloy na niya ang naudlot niyang plano kanina. Ngunit habang nangyayari na ang kanyang plano, biglang dumating si Luozu at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil sa panira ng kanilang moment, bigla namang naghiwalay ang dalawa, at sinabi ni Leon na napuwing lamang si Isabel kaya sinusubukan niyang ihipan ang mata nito. Habang napapamura naman sa loob-loob si Leon, tinanong niya si Isabel kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi naman nito na nandito siya hindi para kumain, kundi para magtrabaho. Sinabi naman ni Leon na akala niya ay nagtatrabaho siya bilang isang laborer, kaya nagtataka siya kung bakit tila nagkaroon ng lakas ng loob ang may-ari ng restaurant para tanggapin siya dito. Sinabi naman ni Luozu na ang mga masisipag na tao ay hindi magkakaroon ng kamalasan sa buhay, kaya siya ay naranasan lamang iyon ng kalahating taon. Awkward namang ngumiti si Leon sa sinabi ni Luozu at sinabing siya nga talaga iyon. Kasunod nito, tinanong ni Luozu ang mag-asawa kung ano ang kanilang orderin, ngunit bago pa makapagsalita ang dalawa, sinabi ni Luozu na huwag umorder ng napakarami dahil hindi niya matatandaan ang lahat ng iyon. Sinabi naman ni Leon na ang order nila ay ang lahat ng pinakamasasarap nilang pagkain. Dahil dito, namangha si Luozu at inisip na talagang magaling magpakitang gilas ang kanyang landlord. Sinabi naman ni Leon na sinwort ang kanyang asawa dahil nagkaroon ito ng isang free coupon, at para sa araw na ito, libre ang lahat ng kanilang kakainin. Agad namang sumang-ayon dito si Isabel at sinabing tama ang kanyang asawa. Kasunod nito, umalis na si Luozu at sinabi na ihahanda na nila ang kanilang pagkain. Matapos makaalis, pinagmasdan ni Leon ang kalapit na gusali at naisip na ito ay ang tirahan ng Wang family. Habang iniisip niya ito, napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit kinakailangang makipagsabwatan ng pamilyang ito sa mga dating miyembro ng Rebel Army. Naisip din niya na marahil ang dahilan ay ang Imperial Jade Sale. Habang iniisip niya ito, nagsalita si Isabel at sinabi na ang Kapitolyo ay masyadong magulo nitong mga huling araw. Pinayuhan niya ang kanyang asawa na huwag masyadong gumala para hindi siya mapahamak. Nakangiti namang tinanong ni Leon kung nag-aalala ba siya sa kanya. Sinabi naman ni Isabel na kung mamamatay siya,
mahihirapan siyang makahanap ng lalaking magbibigay sa kanya ng pera. Hindi naman minasama ni Leon ang sagot ni Isabel at ngumiti lamang. Ngunit pagkatapos, nakaramdam siya ng isang killing intent, at nang tingnan niya kung saan iyon nagmumula, nakita niya ang isang babaeng naglalakad sa kalsada. Habang sinusuri niya ito, naisip niya na isa itong assassin. Naisip pa niya na magiging masama para sa kanyang asawa kung bigla na lamang gagawa ito ng gulo, kaya sinabi niya sa sarili na bibigyan niya ito ng babala para hindi magtangka ng kaguluhan. Kasunod nito, nagpakawala siya ng kanyang sariling killing intent patungo sa babae, na labis namang ikinagulat nito at napaluhod pa nga mula sa tindi ng killing intent. Habang ginagawa niya ito, tinanong siya ni Isabel kung kumusta ang itsura ng katawan ng babaeng kanyang tinitingnan. Hindi naman namalayan ni Leon na sumagot siya, sinasabing ang katawan nito ay hindi kasing ganda ng sa kanyang asawa, at base sa kanyang paglalakad, mukhang may injury pa nga ito. Idinagdag pa niya na bagamat hindi niya makita ang mukha nito, sa kanyang palagay ay mas maganda pa rin ang kanyang asawa. Matapos niyang sabihin ito, bigla niyang napagtanto ang malaking kamalian na kanyang nagawa. Bagamat nakangiti si Isabel, mukhang galit na ito sa loob. Dahil dito, sinabi ni Leon na kung pwede, huwag siyang patamaan sa mukha. Ngunit baliwala ang lahat ng iyon dahil agad pa rin siyang sinampal ni Isabel dahil sa pagtingin sa ibang babae habang kasama siya. Samantala, ang babaeng assassin ay humihingal na at napatanong sa sarili kung ano at saan nanggaling ang killing intent na naramdaman niya kanina. Naisip pa nga niya na sa kanyang pakiramdam, kaya siyang durugan ng taong nagmamay-ari ng killing intent na iyon gaya ng isang langgam. Kaya ngayon, nakaramdam siya ng labis na takot. Kasunod nito, napatanong siya sa sarili kung iyon ba ay isang klase ng babala para sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya sa pagitan ng kanyang kokomilon ang isang papel at sinabi na kung hindi lamang sa malaking bayad na matatanggap mula sa Wang family, matagal na sana siyang umalis sa lugar na ito. Kasunod nito, binasa niya ang kanyang misyon kung saan naatasan siyang bawiin ang nawawalang secret account book. Ayon dito, isang tao lamang ang huling umalis sa lugar na iyon. Natuwa pa nga siya dahil tila madali ang misyon na ito, lalo na't maging ang tirahan ng kanyang target ay nandito na. Kaya maliban na lamang kung makatagpo siya ng isang halimaw na kalaban, magiging madali lang para sa kanya ang misyong ito. Kasunod nito, sinabi niya sa kanyang sarili na makakaya niyang gawin ang misyon. Kinagabihan, nakarating na ang babaeng assassin sa lugar ng kanyang target, at sinabi niya na bilang assassin, gagawin niya ang lahat ng bagay para sa pera, kahit pa nga ang paglilinis ng mga inidoro ay kaya rin niyang gawin. Kasunod nito, nagtago siya sa tuktok ng bubong at kasalukuyang pinagmamasdan ang mag-asawa upang makita kung saan nila tinago ang nawawalang account book at kung talagang nandito nga ba iyon. Naisip pa nga niya na napakadali ng misyon na ito dahil ang mag-asawa ay walang martial arts cultivation, kaya hindi madali para sa kanila na makita siya. Sa kabilang banda, si Leon, na kanina pa siyang nakita, ay tinatanong sa kanyang sarili kung ano ang ginagawa ng idiot na iyon sa tuktok ng kanilang bubong, na para bang mayroong i-deliver sa kanila. Ang assassin naman, na halatang halata sa kanyang pinagtataguan, ay naisip na naimbestigahan na niya ang identity ng mag-asawa, ngunit wala siyang nakitang kahit anong kaina-hinala sa dalawang ito. Naisip pa nga niya na ang lalaki ay nagngangalang Leon at nanirahan sa Kapitolyo ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bukod doon, wala na siyang impormasyon tungkol dito. Habang ang babae naman ay wala rin siyang makitang anumang nakaraang impormasyon, kaya nagtataka siya kung bakit parang ang nakaraan ng dalawang ito ay parehong blanko. Kasunod nito, naisip niya na baka kaya ganoon ay dahil sa sobrang walang silbi ng impormasyon tungkol sa kanila, kaya wala nang nagtangkang kumulekta ng mga iyon. Habang napapangiti siya kung gaano kadali ang misyon niyang ito, nakita siya ng isang bata na naglalakad sa kabilang panig ng pader. Tinanong ng bata ang kanyang ina kung ano ang ginagawa ng auntie sa bubong. Sinabi naman ng ina na huwag na niyang pansinin iyon dahil baka isa lamang itong mistress ng may-ari ng bahay na Maple Ayers. Bigla namang nagalit ang babaeng assassin sa sinabi ng mag-ina at tinanong ang mga ito kung sino ang tinatawag nilang mistress.
Sinabi din niya sa bata na huwag siyang tawaging auntie, at sa halip ay tawagin siyang sister. Dahil sa pagiging iskandalosa ng assassin na ito, narinig ni Isabel ang ingay, kaya tinanong niya si Leon kung narinig din ba niya ang nagsasalita sa kanilang bubong. Nang mapansin ng babaeng assassin ang kanyang kabobohan, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at naisip na nawala siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang mood swings, na hindi niya dapat dinadala sa oras ng kanyang trabaho. Matapos niyang pakalmehin ang kanyang sarili, bigla siyang nag-ingay na parang isang pusa. Nang marinig ito ng mag-asawa, tinanong ni Isabel kung pusa ba talaga iyon dahil parang masyadong nakakatakot ang boses nito. Nakangiti namang sinabi ni Leon na baka babaeng pusa iyon na lumalandi sa mga lalaking pusa. Samantala, galit na galit ang babaeng assassin matapos marinig na iniisip ng mag-asawa na lumalanding pusa siya. Ngunit habang iniisip pa niya ito, nagulat siya dahil gaya nga ng sinabi ni Leon, nagsimula nang lumapit sa kanya ang mga lalaking pusa, tila ba handa na siyang pagbigyan sa kanyang hilig. Dahil dito, galit na pinagsusuntok niya ang mga pasang ito, sinasabing magsilayas sila dahil hindi siya lumalandi sa kanila. Ngunit matapos niyang gawin ito, muling bumalik ang mga pusa, tila handa nang maghayganti. Habang pinagpapawisan ang babaeng assassin sa binabalak ng mga pusa, nakita niyang galit na umaanggal ang mga ito sa kanya. Dali-dali siyang nagpakyut sa mga pusa, ngunit huli na ang lahat, pinagtulungan na siya ng napakaraming pusa. Nang makita ni Isabel ang nagaganap na kaguluhan sa kanilang bubong, sinabi niya na masyadong magulo ang mga pasang gala ngayong gabi. Sinabi naman ni Leon na mukhang malas ang kaganapang iyon, kaya mas mabuting matulog na lang sila ng maaga. Habang pumapasok ang kanyang asawa sa loob, tiningnan ng masama ni Leon ang assassin, na binubugbog pa rin ng mga pusa. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang nakatulog si Isabel, at sa sandaling iyon, muling umakyat sa bubong ang babaeng assassin, nanginginig pa dahil sa mga natamo niyang kalmo at kagat mula sa mga pusa. Kasunod nito, sinabi niya na sa wakas ay nakatulog na rin ang mag-asawa, kaya magagawa na niya ang kanyang trabaho. Tumalon siya papasok sa bakuran at sinabi na sisimulan na niyang hanapin ang account book, kung talagang nandito nga ba ito. Ngunit bago pa siya magsimula sa paghahanap, nakita niya sa sahig ang isang notebook. Doon niya nakita na ito na ang account book na kanyang hinahanap, kaya tuwang-tuwa niyang sinabi na hindi siya makapaniwala na makikita lamang niya ito sa sahig. Sinabi pa nga niya na napakaswerte niya. Habang masaya pa siya sa nangyaring ito, hindi niya napansin na katabi na pala niya si Leon at binati pa nga siya nito sa kanyang matagumpay na paggawa ng misyon. Dahil sa tuwa, umapir pa ang assassin kay Leon at sinabing tama siya, napakadali nga ng misyon niyang ito. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, napagtanto niyang ang may-ari ng bahay pala ang kanyang kausap. Kaya bigla siyang pinagpawisan ng husto, habang si Leon ay nanatiling nakangiti sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, agad na tumalon pa atras ang babaeng assassin at sinabi na marahil ay kanina pa siya nakita ni Leon noong nasa bubong pa lamang siya. Sinabi naman ni Leon na noong una, hindi pa niya alam kung ano ang hinahanap niya sa kanilang tirahan, ngunit ngayon ay alam na niya na ang account book talaga ang sadya niya. Kaya sa kanyang palagay, ang Wang family talaga ang nagpadala sa kanya dito. Napamura naman ang babaeng assassin dahil kahit ang kanyang employer ay alam din ng taong ito. Kaya sinabi niya na dahil alam na niya ang tungkol sa mga bagay na ito, kailangan na niya siyang patahimikin. Pinayuhan naman siya ni Leon na huwag na niyang ituloy kung ano man ang kanyang binabalak, dahil pauna na niya siyang binalaan kanina. Nagtaka naman ang assassin kung kailan niya ginawa iyon, dahil ngayon lamang sila nagkita. Ngumiti si Leon at sinabi na mukhang nakalimutan na niya ang kanyang naranasan kanina, kaya ipaparamdam na lamang niya ulit iyon sa kanya. Kasunod nito, naglabas si Leon ng napakalakas na killing intent at tinanong ang assassin kung natatandaan na ba niya siya. Dahil sa naramdaman niya ito, sinabi ng assassin na siya pala ang halimaw na naramdaman niya kanina, kaya naisip niya na ang taong kaharap niya ngayon ay isang napakalakas na eksperto. Habang naglalabas ng killing intent, sinabi ni Leon na dahil hindi naman siya gumawa ng kahit anong kaguluhan sa harapan ng kanyang asawa, pagbibigyan niya siya sa pagkakataong ito.
Kasunod nito, tinanong niya ang assassin kung ano ang kanyang magiging pasya. Sa sandaling iyon, sinimulang hugatin ng babaeng assassin ang kanyang sandata at sinabi na bilang isang profesional na assassin, mayroon din siyang sariling sinusunod na prinsipyo. Pagkasabi nito, agad siyang tumalon patungo kay Li Yun, at habang ginagawa niya ito, sinabi niya na sa harap ng isang kalaban na walang tiyansa siyang manalo, isa lamang ang kanyang dapat gawin. Kasunod nito, biglang lumuhad ang assassin sa harapan ni Li Yun at iniabot ang kanyang sandata. Sinasabing sumusuko na siya, kaya nakikiusap siya na hayaan na siyang makaalis dito ng buhay. Ngumiti naman si Li Yun at sinabing maganda ang napili niyang pagpapasya. Nang marinig ito ng assassin, nagsimulang magpakyut siya at sinabi na kung hahayaan siya ni Li Yun na makaalis ng buhay, nangangako siyang paglilingkuran siya sa loob ng 1 buwan. Matapos mapansin na tila inaakit siya ng assassin, bigla namang inapakan ni Li Yun ang kanyang mukha at sinabi na hindi yun uubra sa kanya, dahil ang tanging nasa puso niya ay ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, tinanong ng assassin kung sino talaga siya at kung ano ang magagawa niya para sa kanya. Sinabi naman ni Li Yun na magiging madali para sa kanya kung hindi niya malalaman kung sino talaga siya. At pagkatapos, sinabi niya sa assassin na gusto niyang bumuo ng isang kasunduan sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.